Magandang gabi po sa bawat isa. Muli ay salamat sa Panginoon at salamat din po sa inyong presensya na patuloy na pagdalo at pag-aaral at meron niya tayong dalawang bagong kasama. At salamat po sa Panginoon. Alam ko na ang Panginoon ang gumawa ng kaparaanan para mapasama kayo sa ating pag-aaral sa ating business and relationship talk. Ngayon dumako po tayo sa ating relationship talk. Bago po ako magsimula, nais ko lang ibahagi yung sa lugar namin may nakapangasawa ng foreigner. Yung foreigner na yon ay taga Poland. So ang tawag sa kanya ay isang Polish. No? Bagamat yung Polish ay salita ng mga taga-Poland. Madalas siya naglalakad, sabi niya sa akin, hi, gumaganon siya. Pag nandun ako sa labas, nagdidilig, sabi niya, hi, sabi ko rin, hi, hello. And then isang araw lumapit siya sa akin, sabi niya, can you help me? Sabi ko, why? Para siyang natatakot na, sabi niya, I think my wife wants to remove me, sabi niya gano'n. Why? Why did you say that? No, I see a chemical, sabi niya. She bought a chemical to remove me, I think, sabi niya. Where can I go to complain her, sabi niya. Sabi ko sa kanya, well, sir, can I see the chemical? Can you bring it to me so that I can accompany you to the barangay to complain your wife? Sure, sabi niya gano'n. Sabi niya, binalot niya pa sa tissue, talagang binalot niya na maigi para ipakita sa akin chemical. Alam niyo po ba kayong ano yung chemical na dala-dala niya? Yung gusto siyang i-terminate ng kanyang asawa. Ito po yun. Sayang. Ayan po. Nail polish remover. Kasi taga-Poland siya, isa siyang polish. Kaya akala niya, ito sabi ko sa kanya, no, it's to remove the cutics of the nail of your wife. Kaya akala niya, i-remove siya nung asawa niya. Anyway, purihin pong Panginoon. It's a joke lang po para mapasaya lang po tayo sa gabi nito. Dumako po tayo sa ating pinaka-topic. Agape, the only love strong enough for marriage. Nandito na po tayo sa huling topic ng ating Redefining Love series. No? Yung una, nung first Thursday ng February is, love is not a feeling, it is a law. No? Pinag-aralan natin doon na yung pag-ibig ay hindi lang siya damdamin, kundi ito'y isang batas na umiiral. And number 2, why emotions make terrible foundations. Napag-aralan natin doon na hindi natin pwedeng gawin pundasyon ng ating pagmamahalan, yung emotion. Kasi yung emotion, pabago-bago. Para siyang panahon. Fleeting siya. Hindi talaga siya, kumbaga, established. Depende sa mood. And then number 3, last Thursday, pinag-aralan natin yung love is a decision before it is desire. Yung pag-ibig daw ay isang desisyon bago pa ito maging pagnanasa. At ngayon ay agape, the only love strong enough for marriage. Ito naman po yung ating pag-aaralan. Not all love can carry a covenant. Ano po ba yung agape? It's a Greek word kasi sa Greek, meron silang 4 na klase ng pag-ibig. Divine love or agape love, it is, minsan, dinidefine ito as sacrificial, selfless, and divine. Ito yung uri ng pag-ibig na ipinakita sa atin ng Diyos. Kung paano siya umibig sa atin. Ito rin yung karamihan ng pag-ibig na ginagamit, halimbawa sa 1 Corinthians chapter 13, ito din yung pag-ibig na ginamit ni Apostol Pablo, yung agape. Ito din agape, yung ginamit ng Panginoong Kristo nung tinanong niya si Pedro, do you agape me? Mahina. Okay
Hello. Ayan. Itong agape din po yung ginamit ng Panginoong Jesucristo nung tinanong niya si Pedro. So, Peter, do you love me? Do you agape me? Yung isa pang klase ng pag-ibig sa Greek word ay yung tinatawag na storge. It defines as family love. And then yung philia, yung friendship, yung sa kapareho mong kasarian. This is philia. Yung romantic love naman ay yung tinatawag na eros. Ito yung four major kind of love sa Greek. Na of course, bakit natin pinag-aaralan yung Greek? Kasi most of the New Testament ay isinulat na po sa Greek. While the Old Testament naman, nung panahon ni Alexander the Great, ay ipinatranslate niya naman yung Old Testament, yung Hebrew word na Old Testament into Greek. Kaya may tinatawag tayo na the Septuagint. Yung Septuagint, ito yung Greek translation ng Old Testament. That's why yung influence ng Greek word sa Biblia ay napakalaki, no? At most of the New Testament written in Greek. So, kaya pinag-aaralan natin yung mga word na ginagamit doon. So, yung agape love is divine love, defined as selfless, unconditional, and sacrificial. At ito din yung nagsaserve na bilang glue, nagdidikit, that keeps a marriage together during difficult season when passion or eros or philia or storge kapag sila ay lumalabo na. Agape enables spouse to overlook faults and avoid keeping records of wrong. So kung yung mag-asawa ay nagbibilangan pa, nagkikip pa ng record, nag-accounting, hindi pa agape ang inyong pag-ibig. Nandun pa siguro kayo sa eros. Kasi nagkwekwentahan pa kayo. While emotional love is often based on feelings, performance, or convenience, covenant love is a deliberate, enduring, and sacrificial commitment that mirrors a divine, unconditional, and faithful love. So, ito po yung agape love, the only love strong enough for marriage. Kung aakyat sa next level sa agape, yung inyong pagmamahalan bilang mag-asawa, then you can survive everything na. Sa lahat ng bagyo, pagsubok na darating sa inyong buhay. Point number 1, not all love is built to last. Bakit? Hindi daw siya built to last. First, the world defines love as attraction, emotion, or chemistry. Ito ngayon yung pananaw ng mundo. Parang attraction. Wow. No? Sabi nga ni Boss Kay kanina, nagsisimula sa isipan, sa idea. Kaya nakita mo, pre-process ng isipan mo, nagkaroon ka ng attraction, sabi mo, wow, ang ganda. Siya yung pangarap kong maging asawa. So, it process in your mind dahil nakita mo. Ganito ini-interpret ngayon ng mundo yung pag-ibig. Kaya, minsan no, kapag makikinig ka ng mga love guide, ng mga love guru, parang pagka wala ng click, hiwalayan mo na. No? Tama na, enough na. Kaysa masaktan ka lang, sabi. Pero sabi nga, but attraction fades, emotion fluctuates, chemistry change. Ganyan po talaga yung nangyayari. That's why not all love is built to last. No? Kapag hindi siya agape. Halimbawa, kung puro eros lang, yung romantic stage nyo, yung honeymoon stage, natatapos po yun bilang mag-asawa. And then, papasok na yung mga responsibility, yung commitment.
May mag-asawa naman na di-develop sila into filial love. So parang ang tingin nilang dalawa, magkaibigan na lang sila. Wala nang romance. No? Na parang okay lang masaktan yung isa, nawawala na. Yung iba naman, napupunta sa storge love. But again, even this tree love, kapag hindi siya accompanied, hindi siya na-umbrella ng agape love, chaos yung dating nun. Minsan nami-misunderstood ng mag-asawa yung kanilang level ng relationship. No? So, sana nagiging, bilang mga mag-asawa, nagiging aware kayo doon na nasaang level na ba tayo? Anong level na ba yung relationship natin? Tapos na ba tayo sa honeymoon stage or pumapasok na tayo sa ibang level? Kaya pagka natatapos yung honeymoon stage, akala nung mag-asawa, nawawala na yung love. Hindi niya na ako love. Kasi hindi na siya romantic sa akin. Hindi na niya matandaan yung anniversary namin. Hindi niya na ako binabati, no? Kasi nandun na kayo sa tinatawag na commitment and responsibility. Nandun na kayo sa pagtataguyod ng inyong pamilya. Natatabunan na yung romantic love. Kaya minsan, akala nyo, wala na yung love. But again, agape love, kapag ito na-develop na ang inyong relationship dito, at ito na inyong pinapractice, anumang gusot, anumang bagyo dumating, malalampasan nyo na. Marriage requires a love that can endure pressure, time, and sacrifice. Yun yung sinasabi ko kanina. That's why only agape was designed to last. Even sa family love, di ba? Hindi naman yung ating family member, temporary lang. Kapag nag-asawa na kayo, lalabas na kayo sa pamilya nyo. Lalabas na kayo sa inyong magkakapatid. May sarili ka ng pamilya. Nagkaanak kayo, pagka dadating yung time, iiwan din kayo ng anak nyo. Kaya minsan, no, yung mga nanay, kapag yung anak nila lalaki, minsan akala nung nanay, karibal niya yung manugang niyang babae. Kasi pakiramdam nung nanay, inaagaw niya yung anak niya. Inaagaw nung asawa nung anak niya yung anak niya. But no, bumubuo sila ng sarili ng pamilya. That's why only agape was designed to last. Sabi sa 1 Corinthians 13:8, love never fails. Agape never fails. Hindi daw tayo fini-fail ng pag-ibig na ito. Kung babasahin pa natin, it always hope, it always persevere. No? Yung pag-ibig na yon. Ang kagandahan nito, dahil ito'y dinesign, ayon sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ang Panginoon, kahit napawalay tayo sa Kanya ng milya-milya, hindi niya tayo tinantanan. Kahit wala sa isip natin ang Panginoong Diyos, tayo, nasa isip niya pa rin tayo. Hindi niya tayo kinalimutan. Sabi nga dun sa awit 103, kung gaano kataas yung langit at lupa, kung gaano yung agwat, ganun daw yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung gaano kalawak o kalayo yung silangan sa kanluran, ganun din yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganyan yung pangunawa ng Diyos sa atin. That's why hindi niya tayo tinitigilan, gumagawa siya ng kaparaanan. Until such time na mapukaw din ang ating puso at ang ating isipan. And then, yun ang ginagamit ng Panginoon para manumbalik tayo sa Kanya. That's why love never fails. Other things fail, but agape does not. That's why sabi ng Biblia,
Christ died for us even when we were still sinners. Anong ibig sabihin nun? Malayo, wala tayong pag-iisip sa Kanya. Sarili natin ang iniisip natin. Pero ang Diyos, iniisip ka. Gumagawa siya ng kaparaanan para mapanumbalik ka sa Kanya. Para yung pamamaraan mo ay bumalik sa Kanya. So, napakaganda ng pag-ibig, no? Na agape love. Relationship example, sabi dyan, sa simula ng relasyon, may kilig at excitement. Pero sa paglipas ng panahon, may problema, may pagod, may sakit. So, kung emosyon lang ang dala, sasabihin natin, hindi na ito katulad ng dati. Pero ang kasal ay nangangailangan ng pag-ibig na hindi sumusuko kapag mahirap. Naalala ko yung payo ng isang matandang pastor sa akin. Kasi parang may asawa na rin ako, pero kumbaga parang sabi niya, kapag ang asawa daw ay nagkakaproblema, lumilihis ng landas, parang may sakit daw yan. So ano yung ginagawa sa may sakit? Pinababayaan ba o inaalagaan? Siyempre inaalagaan, di ba? So kapag lumilihis daw yung iyong spouse, alagaan mo rin para gumaling. Sa mundo, sabi diyan, kapag ang kasal ay nangangailangan ng pag-ibig, kapag yung mundo yung mag-i-interpret, marriage counseling, sige, hiwalay na lang kayo. Kasi magkakasakitan pa kayo. No? Parang hindi nahihilumin. Pero, in a biblical principle, gusto nating makita kung paano tayo pinagtiisan ng Panginoon, ganun din natin pagtiyagaan yung ating kapareha sa buhay. Ang hirap, no? Lord, bakit naman ganun yung example? Hindi ba pwedeng madali lang, parang ganun. Pero ito talaga yung binigay na example ng ating Panginoon. That's why point number 2, sabi dyan, agape is not a feeling, it is a commitment. Hindi siya feeling, hindi lang siya damdamin. Ito ay nagpapakita ng mas malalim na ugnayan. Pagtupad sa inyong kasunduan. Sabi dyan, agape love is by choice, not by impulse. It stays because it decides to, not because it feels like it. No? Di ba, nagsumpaan kayo sa hirap at ginhawa, sa sakit at karamdaman. Dapat commitment yon, that is your decision, kailangan pangatawanan yon. Hindi kapag nawawala na yung tinatawag na romance, yung honeymoon period ninyo, nauubos na, natatapos na, napupunta na kayo sa responsibility and commitment, parang tatanungin mo yung sasabihin, what must I give, not what do I get? Hindi mo iniisip na ano pa ba yung makukuha ko dito, kundi ano ba yung maibibigay ko? Ano ba yung maiko-contribute ko para lalong tumibay ang aming pagsasama? Well, may time na parang lumalamig, sabi nga dyan, pero kailangan nyo pa rin ng mas malalim na commitment. Sa Ephesians chapter 5 verse 25, ito yung minsan nami-misunderstood ng iba tong verse na to. Husband, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself for her. Minsan ito, parang ginagawa conditional. Pastor, paano ko na mamahalin yung asawa ko? Hindi nga yung nagpapasakop sa akin. No? Minsan si husband magde-demand, dapat magpasakop ka sa akin para mahalin din kita. Kung gusto mong ituring kitang reyna, dapat ituring mo akong bilang hari. Kasi gusto niya parang, timpla mo akong kape. Kunin mo yung mga isusuot ko. No?
Hindi naman siya reyna nun. Katulong na ang dating nun. No? Parang, katulong ba yung kinuha mo, yung pinakasalan mo? Hindi ganon. Hindi po ito conditional na husband, love your wives if your wives submit to you. Hindi po ganon. Kundi, just as Christ loved the church and gave Himself for her. Ibinigay ni Kristo yung kanyang sarili para sa atin. Imagine natin, sabi ng Biblia, sabi sa Romans chapter 8, inampun ka ng Diyos dahil kay Kristo. Imaginein mo yung tao, Diyos nagkatawan tao, namatay para sa atin. Tapos yung reward natin, magiging anak pa tayo ng Diyos. Isinakripisyo ng Diyos yung kanyang bugtong na anak, tapos binigyan ka pa niya ng reward. Ginawa ka pa niyang anak. Inadapt ka pa niya. That's why this verse, as husbands, it reminds us, this is not conditional. This is God's command. Utos to ng Diyos para sa atin, mga husband. We have to love our wives. Pero syempre naman, mga asawa, baka pag uwi nyo, ayan maliwanag sinabi ni pastor yan kanina kayong mga husband mahalin nyo kami. Dapat ipakita nyo mahal nyo kami, sumunod kayo sa amin. Hindi po ganon hindi po ganon. Ibig sabihin, kung paano namamahalin ng mga kalalakihan yung mga kanilang asawa, ibig sabihin, it must be based on truth and righteousness. Kung ano yung tama. Ibig sabihin, yung pagsasakripisyo ni husband para sa pamilya. Yung kanyang interest, yung kanyang personal na interest, napapalitan na ng interest ng pamilya. Di ba? Kaya nga nakakatuwa dito sa CLC, kasi hindi lang tinuturuan ang bawat isa na magnegosyo, kundi a biblical principle in doing business. Nakakalungkot kasi marami rin ako nakakausap. Sasabihin nila, pastor, kaya naman ako nagtatrabaho kaya ako nagsisikap magtrabaho kasi para sa pamilya ko. Nagtatrabaho, hindi na umuuwi. Aalis, tulog yung mga anak, uuwi sila, tulog na yung mga anak. Sabi ko, kala ko ba para sa pamilya mo yung ginagawa mo? Halos nakakalimutan mo na yung pamilya mo. Parang parang slave ka na ng trabaho mo. No? Dapat, kung para sa pamilya, dapat nai-enjoy ng pamilya mo yung presensya mo. Kung para sa pamilya yung trabaho mo, dapat yung bunga ng trabaho mo, hindi lang yung bunga ng trabaho mo, kundi pati ikaw nai-enjoy din ng pamilya mo, yung presence mo. So, huwag niyo pong i-misinterpret mga wife. Baka ma-misinterpret niyo yung sinabi ko. Yan, sinabi ni pastor, maliwanag. Wag po, wag. Pakiusap. Agape always gives. It does not wait to receive. No? So, sabi diyan, yung agape love always gives. Nagbibigay palagi. It does not wait to receive. Ganun din naman ang Panginoon, di ba? Lagi siya nagbibigay sa atin. Ang galing nga ng Panginoon, ilinagay niya na. Kapag sinunod mo yung kanyang salita, ito na yung makakamtan mo. Pero pag sumuway ka, ito yung consequence mo. Kaya sabi ni Moses sa mga taga-Israel, choose life, choose to obey God. Para makamtan niyo yung kanyang lahat ng blessings. Bagamat hindi conditional yung blessing ng Panginoon, ibinibigay niya na yon.
Kaya lang mas gusto ng Panginoon na sumunod tayo so that we can enjoy the benefit of His grace. Nagkakaintindihan po ba tayo? Maliwanag po ba? Baka, Pastor, ang hirap naman yan. Ang lalim, no? Baka, at least, no? Pwede rin kayo magtanong mamaya para maliwanagan natin. Relationship example, may araw na hindi ka inaalagaan, no? May araw na hindi ka pinapansin. Kung feelings ang basihan, hindi niya na ako mahal, sabihin mo. Pero dahil agape love ang umiiral, pinipili mong umunawa. May pinagdadaanan. Pinipili mong maglingkod. Pinipili mong magmahal kahit walang kapalit. Di ba mas maganda na ipapakita ng pagmamahal? At spiritual and psychological, love begets love. Agape, namumunga rin yan. Nag-harvest din yan ng agape. That's why ito yung itinuturo sa atin ng Panginoon. So point number 3, agape carries sacrifice without keeping score. Kapag sinabi nating biblical sacrificial love or agape, it means that unconditionally putting others' needs above self-interest. Sa ating mga kalalakihan, hindi na yung interest natin talaga yung nangingibabaw, kundi yung interest ng ating kapareha, ng ating spouse. Nagsisikap tayo as much as possible para maibigay natin sa kanila kung ano yung kanilang interest. Kaya nga yung ibang lalaki, di ba, pagka namamasyal sila mag-asawa sa mall, hinahawakan ng mga lalaki yung kamay ng mga babae. Holding hands sila habang naglalakad sa mall. Alam niyo po ba kung ano yung dahilan? Bakit hinahawakan ng mga kalalakihan yung mga asawa nila sa mall? Para hindi makapamili ng mga pamili. Sabi po yan sa pag-aaral. Yan po yung obserbasyon nila. Mga mapapahamak pa ako, ha. Ilinalagay natin yung interest ng ating spouse kung saan ito naman yung minodel ng ating Panginoon. Yung interest natin. Ano ba yung interest natin? Ma-rediscover natin yung ating identity. Ma-redirect tayo sa ating tunay na purpose kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Dahil sa ginawa ng Panginoon, nare-rediscover natin that our identity is made in the image of God. At yung image ng Diyos na yan, nagmamanifest pala sa atin. No? So, agape carries sacrifice without keeping score. Agape gives without accounting. It loves without keeping records of wrong. No? Nakakatuwa, no, yung mga mag-asawa. Dahil nga magkaiba kayo ng nilakihan ninyo na pamilya, magkaiba din yung kultura na kinalakihan nyo. Tapos minsan, yung isa, may pagka-OC. Gusto niya, yung gamit niya, ganito, naka-arrange. Ako ganun ako dati. Dapat yung color from dark to light or from light to dark. Short, ganun din dapat short. Pants, polo shirt. Pag naiba yon, parang kakalatin ko na lang lahat yun. kasi magulo sa sagmatay, no? Dahil magkaiba yung kinalakihan, parang nag-a-accounting kayo. Ano ka ba? Palagi ka na lang ganito. Palagi ka na lang ganyan. Di ka na natuto. So,
Nagsisimula ng misunderstanding hanggang tumatagal, nagiging magkaaway na kayo imbis na magkakampi kayo. But agape loves learns to adjust. Gives without accounting, it loves without keeping records of wrong. Naiintindihan nyo na mali o magkaiba kayo ng pinagmulan. Naiintindihan nyo na magkaiba kayo ng kinalakihan, magkaiba kayo ng kultura. Sabi diyan, transactional love counts, but agape cancels the ledger. Di ba ganun din ang ginawa sa atin ng Panginoon? Nilimot niya na. Binuran niya na. Tetelestai. Binuran niya na lahat ng ating kasalanan. Bago na yung record mo. Kaya nga binago niya na rin yung image mo, yung identity mo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, anyone na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao. Bago ka na. No. Hindi ka na malayo sa Diyos. Sabi sa Romans 8:15, inampun ka na niya. Ginawa ka na niyang anak. First Corinthians, sabi dyan, 13:5, agape love, it keeps no record of wrongs. No, kinakancel niya na. Marriage breaks when love becomes accounting. No? Ang hirap nun, no? Yung mapagbilang yung napangasawa mo. Parang supervisor. Lahat ng gagawin mo, pagkuha mo ng pinggan, nakaganyan siya sa'yo, nakatingin. Pagbalik mo ng baso, galing ka mag-toothbrush, nakatingin uli siya sa'yo. Pagkatapos mo mag-toothbrush, titingnan niya yung lababo. Nagkalat ba yung toothpaste? Paano ka ba ang tawag doon? Magbuga o nang yung pagtapos mag-toothbrush. No. Tapos nakaganyan na sa'yo, nakatingin sa'yo. Hindi po kayo supervisor ng asawa ninyo. No. Agape removes the scorecard. Wala. Okay lang. Pero syempre, natututo kayong dalawa because of that agape love. So sabi dyan sa relationship example natin, ikaw ang lagi nag-a-adjust, ikaw ang unang lumalapit kung walang agape. Ako na lang palagi. Naalala ko nung mag-asawa kami bago kami. Ayaw mag-sorry ng asawa ko. Bagay, hindi naman nanonood ngayon yun eh. Tulog na. Ayaw niya mag-sorry. Tapos sabi ko, ba't hindi ka nagsusorry? Sabi niya sa akin, sino ba lalaki? Dapat ikaw nagsusorry. Ha, pag lalaki, kahit hindi ako mali, ako magsusorry. Kaya minsan inuunahan ko na. Pero ngayon, natututo naman na din siya mag-sorry. Natututo na rin siya mag-sorry. Yun ang kagandahan nun. Nagmamatured. Kapag ka-agape love, yun ang umuna. Sabi dyan, hindi ka nagbibilang, hindi ka nanunumbat, hindi ka rin nagsasawa. So, that's agape love. Point number 4, agape loves even when it hurts. No? Yung agape daw ay patuloy na umiibig kahit nasasaktan. Agape love continuously, even when it hurts, even the other party drifts away. Pag sinabing nagdi-drifts away, parang nagiging iba na yung focus, nagiging iba na yung direction, no? Minsan, sa sobrang pagsisika, parang paganda yung pamilya nyo, yung pala nagdi-drift na, nagiging alipin na ng trabaho, nagiging alipin na ng negosyo, napapabayaan na yung pamilya, nagiging makasarili na. But agape continues to love. Humahanap pa rin ng kaparaanan. Agape does not disappear in pain. It absorbs hurt
without returning harm. Pag umiibig ka, hindi ka naman exempted sa sakit eh. Yes, nandun yung sakit. Hindi nagdi-disappear yun. Pero ina-absorb nun, tinatanggap niya yung hurt without returning harm. Imagine niyo ang Panginoong Kristo kasi siya yung pinakamagandang example natin eh. Doon sa krus ng Kalbaryo, marami siyang pinagaling doon. Marami siyang ginawa ng milagro doon. Pero those people na ginawa niya ng mabuti, those people also yung sumisigaw na ipako siya sa krus. Nagpakain siya ng 5,000, nagpakain siya ng 4,000. Kasama yung mga tao, di ba doon, sa mga pinakain niya. Nagpagaling siya ng mga may ketong. May mga tao doon na pinagaling niya, nakasama din sa sumisigaw, nag-i-expect. Pero look at our Lord Jesus Christ. Ano yung panalangin niya? Don't make them accountable. Patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. It absorbs hurt even, without returning harm. Galing ng Panginoon, no? Tapos nung nagsipagsisi sila, nung ma-realize nila na anak nga siya ng Diyos, nakita nila. He is truly the Son of God. No, sabi dun sa Luke. Nagsisi sila. Tinanggap sila ng buo ng ating Panginoon. Other loves withdraw when wounded, sabi dyan, but agape stays and heals. Nananatili. Bakit natin ipinopromote na maging matibay ang pamilya? Na maging matibay yung pundasyon ng mag-asawa? Dahil ang bansa, nasira ang pamilya, kahit umunlad ang bansa, sira pa rin siya bilang isang bansa. Nawawala yung kanyang morality. Tingnan niyo yung mauunlad na bansa. Nawasak ang mga pamilya. Iba-iba na yung kaisipan, iba-iba na yung identity na gusto nilang isulong. Pero tayo, gusto natin na ang pamilya ay matibay so that ang pamilya ay magmomodel sa susunod na henerasyon at sa susunod pang henerasyon. Di ba ganun din sa business talk? Yung ituturo sa atin ni Boss Kay. Kapag ka magtatayo ka ng negosyo, wag lang yung panandalian. Kailangan mamanahin yun ng anak mo, mamanahin ng apo mo. Di ba? Na magiging anak nila, na magiging anak-anak pa nila, kailangan mamanahin yun. Ganon yung negosyo, yung pagtatayo ng negosyo. Hindi yung sa panahon mo lang, na kapag wala ka na, mamamatay na rin yung negosyo. No? Hindi yun source of income lang yung itinayo mo. Pero kung negosyo, sabi nga ni Boss Kay, kailangan hanggang saling lahi. Sinabi din naman yun sa Proverbs eh. Di ba? To your children's children. Mamanahin yan. So, other love withdraws when wounded, agape stays and heals. Romans 5:8, God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Grabe yung Panginoon, no? Kay isa-isa niyang anak. Pag tayo mga Pilipino, away yun. No? Huwag mong kakantiin ng anak ko. Pero ang Panginoon, pinakita niya yung model. He gave His one and only Son para sa atin. Tapos aampunin niya pa tayo. Kapag nag-respond tayo sa kanyang pagmamahal. Agape loves before people deserve it. Yung klaseng pagmamahal ng agape, ibinibigay mo ito kahit hindi deserve yung tao na yon.
That's why it's sacrificial and selfless love. Hindi tayo deserve dun sa pagmamahal ng Diyos kasi makasalanan tayo. But God love us. Kaya nga yung langit, mapupuno yun ng mga undeserving people. Isang lugar lang yung pupuntahan na kung saan yung deserve nandun talaga. Impyerno. They deserve to be there because they are sinner. But heaven is place of people undeserving of God's love. But God loves them. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sarap pag-usapan yung pagmamahal ng Panginoon no? Kaya siguro pwede tayo matapos ng 12:30, okay lang. Biglang, Pastor, huwag ka nang umirit. Relationship example. May nasabi siyang masakit, may nagawang mali. Kung walang agape, lalayo ka. Gaganti ka. Susuko ka. Sasabihin mo, Che. Pero dahil may pag-ibig o dahil may agape, pinipili mong maging mapagpatawad, pinipili mong maghilom, pinipili mong ayusin ang gusot. No? Pinipili mong ayusin ang gusot. Point number 5. Yes, malapit na tayo magtapos. Agape is rooted in God, not in people. This is God's kind of love. Agape, the divine love. Human love is limited. Agape flows from God. Kung i-define lang natin yung agape in a worldly definition, ang hirap intindihin. Parang lugi tayo. Parang bakit ko kailangang umintindi? Bakit kailangan magparaya? Dapat makaganti ako man lang. No? Yung mga nagdadrive ng sasakyan, no? Pag kinat ka, minsan natitrigger yung ano mo eh. Gusto mo ring ikat. No? Kaya ang daming road rage ngayon. That's why human love is limited. Agape flows from God. You cannot give what you have not received. Hindi ka pwedeng magbigay ng pagmamahal kung hindi mo rin naman natanggap yun sa Panginoon. That's why lagi nating example ang Panginoon Panginoong Kristo. Kasi ibinigay niya yung pag-ibig niya sa atin. He shows us example how sacrificial love is. Yes, maraming taong magpapakamatay dun para sa mabuting tao. Pero dun sa isang masamang tao, sa makasalanan, sino yung magbibigay ng buhay para sa isang makasalanan? Ibibigay mo ba yung buhay mo? Dun sa taong nanloko sa'yo, nang scam sa'yo? No? Sa mga nagninegosyo? Willing ka bang ibigay yung buhay mo doon sa empleyado mong nang scam sa inyo? Kinupitan ka? No? Ang galing ng kamay habang nagkakahera, hindi nahahagip ng camera. Ang galing. No? Kinukupitan ka na, ibibigay mo ba yung buhay mo? Wala siyang iniisip kundi yung sarili niya, hindi nga man lang niya pinag-isipan na mapalago ang yung kumpanya dahil ito yung kanyang hanap buhay, dito siya kumikita, dito yung source of income niya. Ibibigay mo ba yung buhay niya? But God, no? Our Lord Jesus Christ, He gave Himself for us. Kahit makasalanan tayo. Kahit ilang beses natin siyang sinaktan, ilang beses natin siyang binigyan ng kalungkutan. That's why we cannot give what we don't have received. Because we receive love from God, that's why we also pass it on. Pinapractice din natin yung ganong klaseng pag-ibig. Marriage fails when spouses expect each other to be the source of unconditional love.
Tinitingnan mo yung asawa mo. Yung isa naman tumitingin din sa'yo. Kaya napakaganda yung, yung example lagi sa marriage. Triangle. Gusto mong tingnan yung pagmamahal sa'yo ng asawa mo? Tingnan mo muna yung pagmamahal ni Kristo sa'yo. I-compare mo muna yung sarili mo kay Kristo. Ganun din sa isa, i-compare mo din muna kay Kristo yung sarili niya. Huwag yung direkta kayong dalawa kasi magka-clash kayo eh. Lagi sa Panginoon. Panginoon. No? So, sasabihin ng Panginoon, ganito kita minahal, dapat the same love din ang ibigay mo. Kaya sabi dyan sa 1 John 4:7, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Dear friends, let us agapeo one another. For agape comes from God. No? It's an action word yung agapeo. Yun ang gusto ng Diyos. So God is the source. Spouses are the channels. Kaya nga, pagka yung isang bansa, yung bawat mamayan, matitibay yung relasyon ng mag-asawa, nagiging matibay din yung bansa. Nakikita nila yung pag-ibig sa bawat pamilya. It transcends to all nations. Yun naman ang gusto ng Diyos eh, na mabuo para sa bawat isa. As kingdom citizens, no? God's kingdom citizens, no? Kasi dalawang kingdom yung nagka-clash dito sa mundo. Kabilang tayo sa God's kingdom. As a citizen of God's kingdom, ito yung nais ng Diyos. Na bawat pamilya maging matibay na pinamumunuan o pinangungunahan ng kanyang salita. That's why spouses are the channel of that agape love. Pag nakikita, no, na-highlight, hindi lamang kung paano kayo blines ng Panginoon, kundi ang inyong pagsasama mismo na-appreciate ng maraming tao at napapapurihan ng Panginoon. Relationship example, may araw na pareho kayong ubos, walang lakas, walang pasensya. Ibig sabihin, malakas yung inyong emotion. Kung tao lang ang pinanggagalingan, wala na akong mabibigay. No? Ako na lang palagi nag-a-adjust, sabihin mo. Pero dahil ang pinanggagalingan ay ang Panginoong Diyos, lagi kang may lakas. May pasensya na ulit. May pag-asa ulit. No? Palaging nandun. So last point, kala ko last point na yung 5 kanina. Okay pa ba kayo? Kaya pa? O kaya nyo po hanggang 12:30. Kaya nga hindi ko kinain yung pagkain kanina kasi pag kinain ko yun, naantokin ako. No? Pero ngayon may lakas ako. Sige. Sorry po. Agape turns marriage into ministry. No? Ito ang nakakatuwa. Pinakikita sa atin ng Panginoon, even your business, even your work, is your ministry. Ipinakikita sa atin ng Panginoon na lahat ng ating ginagawa is ministry. Business is ministry. You help people to grow. You help people to realize their ability na someday magiging successful businessman din sila, katulad mo. Ito yung kagandahan dito sa atin eh. No? Si Boss K, successful businessman, pero hindi niya lang hinahawakan ng tao para maging employee niya lang habang buhay. That's why he encouraged you to be a businessman at magiging business partner niya kayo someday. God's grace. No? This is ministry.
yung inyong married life, ministry. Every husband, kailangang ilid niya yung kanyang pamilya into right relationship with our God. That's why yung slogan natin dito sa CLC, every husband is a pastor. Hindi ka pastor ng church, pero pastor ka ng pamilya mo. Husband need to teach their children to the Word of God. Kung ano yung katotohanan. Husband needs to teach their children their true identity in God. Wife must submit to husband to support that ministry. Ikaw yung kanyang ministry partner. Pinagtitibay nyo kung ano yung tinuturo ng Biblia. Marriage is not just companionship. It is a calling. Bago nyo nakilala ang inyong asawa, prepare na kayo ng Panginoon bago pa kayo magkita. Ano sabi ng Panginoon kay Adam? It's not good for a man to be alone. We will make a suitable helper for him. Bago pa kayo magkita, bago pa kayo magkatuluyan, prepare na kayo ng Panginoon kayong dalawa. That's why, dapat walang asawa na sasabihin na, mali yun na pangasawa ko. No, siya yung tamang person para sa'yo. It so happen lang na hindi mo ginagampanan yung tungkulin mo bilang asawa. So marriage is not just companionship, it is a calling. Agape turns marriage from survival into service and witness. So hindi lang survival ang iniisip nyo, kundi dapat maging malago, mabunga. Nagiging service, nagiging witness kayo kung paano yung relationship na sinimulan sa atin ng Panginoong Jesucristo na ipapakita natin yan through our relationship in our married life. Hindi natin nakikita ang Diyos. Pero pag nakikita kung gaano kayong magmahalan bilang mag-asawa, kung paano inyo ina-apply yung agape love, nakikita ng tao ang Diyos sa inyong buhay. How the Lord works in your life. Okay po ba yun? Wala po bang kokontra? Pag kumontra kayo, babalik lang natin sa kasulatan. Sa Biblia. Sabi niya, by this, John 13:35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. So it's true sa inyong buhay mag-asawa. Okay? So, pag nagmamahalan kayo, ina-apply nyo yung agape love, nakikita ng tao yung Diyos sa inyong buhay. And you are really His disciple. Agape makes marriage a testimony. Ginagawang testimony ng inyong, your life na nakaangkla sa Panginoon, nagiging testimony ninyo ito sa inyong buhay mag-asawa kung paano ang Diyos kumikilos sa inyo. Relationship example, hindi perfecto ang pagsasama ninyo, may kahinaan at pagkukulang. Pero dahil may agape, pinipili ninyong magmahal araw-araw. Pinipili ninyong manatiling tapat, pinipili ninyong ipakita ang grasya. No? Ano nga uli yung kakontentuhan? What is contentment again? With peace, no? Aligning our lives to God. Hindi sinabing pag nakontento ka, hindi ka na mangangarap. No? Hindi ganon. Hindi mo na i-improve yung buhay mo, hindi ganon. No? Katamaran nga yun. But when you are content because you are aligned your life to God and you have peace in your life. But you still work. Kasi binigyan tayo ng dominion. Kailangan nating sakupin lahat yon.
Anong utos kay Joshua? Lahat ng lalakaran ng paa mo, magiging teritoryo mo. That's dominion. Magpapatuloy pa rin tayo. Sasakupin natin. So, kakontentuhan is meron tayong kapayapaan sa ating puso, align yung ating sarili, yung ating buhay sa kalooban ng Panginoon. That is contentment. Pero syempre, sabi nga, palaguin mo pa rin. Sa negosyo, kontento ka na sa negosyo mo, may kapayapaan ka na sa negosyo mo, masaya ka na sa negosyo mo, pero hindi ibig sabihin ng gandong ka na lang. Palaguin mo pa rin siya. Kailangan tatagal yon. Meron akong nabasa pinakamatandang company mula sa Japan. Na-built siya nung 625 AD. Grabe, no? Nagsimula sila, alam niyo yung negosyo nila? Nagsimula sila sa paggawa ng kabaong. Hanggang, nakalimutan ko lang yung company. Ngayon, involved na sila sa mga infrastructure. At yung sinisilbihan nila, iba't ibang bansa na. So, Japanese company to. Ang namamahala, yung mga apo-apo na lang. Nag-build din sila ng system para hindi mag-agawan yung mga magkakamag-anak. Parang may requirement sila na dito lang magmumula yung mamumuno ng company, parang sa gantong pamilya lang. Nag-build sila ng system. Walang gulo. Ang galing, no? Oo. Ang galing, no? Pinakamatagal na company galing sa Japan. 625 AD, tama ba? O 578 pa, mas matagal pa. Grabe, no? Sarap talaga pag-usapan pagka yung kung paano ini-establish ng Panginoon. Sa inyong pagsasama, nakikita ng iba kung paano magmahal ang Diyos. That's how love is. Gusto ng Diyos ng inyong pagsasama magta-transcend, mamamana pa ng inyong pamilya. No? Ang sarap natin siguro tingnan, no? Magkakaroon kayo ng, ano ba tawag sa mga magsa-celebrate ng mga mag-asawa ng mga 65 marriage, wedding anniversary? 65, no? Ilang taon na kayo nun? Kami 33 na. 33, magte-34 this year. No? Parang, ano na itsura namin nun kapag ka nag-celebrate kami ng 65, no? Tapos mamanahin pa ng mga anak namin, ng mga apo namin. No? Ganda yung magandang legacy na ipapamana. Kasi wala naman akong business eh. Kaya yung buhay pagsasama na lang, pag-asawa na lang yung kung paano kami nabuhay mag-asawa, yun na lang ipapamana namin sa kanila. Key truth, marriage cannot survive on romance alone. It requires agape. Bagamat, syempre, as human as we are, kailangan nyo paminsan-minsan may romance. Surprise mo yung asawa mo. No? Huwag mo lang bibigyan ng star. Bulaklak lang. Baka star yung ibibigay. Ang daming star na makikita. No? Agape is the only love is strong enough to carry covenant. Your covenant, yung pinagsumpaan ninyo sa altar, till death do you part. So, sa pagtatapos natin, declaration, let's declare this. Sabay-sabay po tayo. I declare that my marriage will not be sustained by emotion, but by agape love from God. I choose sacrificial love, faithful commitment, and enduring grace. My love will reflect God's love, and my marriage will stand strong. In Jesus' name, amen. Thank you and God bless po.